Manila đến thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay đến thành phố Hồ Chí Minh dự định là 2 giờ và 10 phút. Hi guys, so it's 12:30 and kakarating ko lang dito sa NAIA Terminal 1. Actually, first time ko dito sa Terminal 1. Tapos medyo nasushock ako sa ganap kasi dahil nga first time ko, hindi ko alam. Tapos actually, solo trip to going to Vietnam and hinatid lang ako ni Elaine dito sa Terminal 1. Ang layo pala niya versus sa Terminal 3 kasi diba usually sa Terminal 3 tayo. Anyway, yun nga, 12:30 pa lang. Hindi gaano karami yung hintayan dito, pero check ko in a bit kung pwede na ako magbayad ng travel tax. Tapos, siguro tatambay na lang ako dito. Wala rin atang mga kainan sa loob. Or, sige, explore natin later. And then, yun, 5:20 AM pa kasi yung flight natin going to Vietnam. So, this is gonna be our birthday trip. Birthday solo trip. So, first time ko magsi-solo travel. Tapos, yun nga, biglang sa Terminal 1 pa. Hindi ko nga alam kung ano yung mga ganap dito. Anyway, yun. Figure out natin later. And then, yun. Check ko muna yung travel tax kung pwede na ako magbayad. And then, check ko later kung open na yung check-in counter natin. Ibot ko lang kayo muna dito sa Terminal 1. Yan guys, ganito pala yung itsura nung old airport. Tapos actually, ito lang yung travel tax. So, malapit lang siya. Yan lang siya. Yan. So, pupuntahan natin later itong travel tax kung pwede na tayo magbayad. But, ganito yung airport. Wala nga masyadong upuan dito na hintayan eh. So, halos lahat ng mga tao nasa floor. But yun. Tapos dun, yung chine-check kung open na yung check-in counter. Pero kanina, yung tinignan ko sa Vietnam Airlines, Hanoi pa lang yung flight na open. Yun. So, check ko na lang siya ulit later. Guys, magbabayad na tayo ng travel tax. So, pagpasok nyo, actually, dun lang ako nag-entrance sa dulo. And then, nandito na agad yung travel tax. So, yan. Explain ko na lang ulit later kung ano yung mga kailangan for the travel tax. Yan guys, nakahanap ako ng restaurant. May Jollibee pala dun sa kabilang dulo ng Terminal 1. So, nag-order muna ako ng spaghetti and iced tea kasi yung dinner ko sa bayan last makain lang. For sure, pagdating natin doon, medyo maganda tayo makakain. So, yun, kain muna ako and then pagbalik natin, check ko kung open na yung counter natin para makapag-check-in na tayo and baggage. So, yun lang, kain muna ako guys. And guys, check-in counter for Ho Chi Minh is counter 10 to 14 pero hindi pa pala siya open. So, mag-wait muna tayo here. Then, katatapos ko lang kumain sa Jollibee kanina. Yan guys, kahit di pa open yung counter, nakapila na ako for check-in baggage. Para makadrop tayo agad ng bag and makapila na sa immigration. Guys, we're done with the check-in. Tsaka nakakuha na ako ng boarding pass ngayon. 2:45 AM na, dediretso na ako ng pila ng immigration para makapasok na tayo sa gate natin at makapag-chill and yun. Kukwento ko na lang later yung mga nangyari sa atin bago tayo makapasok. So yan guys, from there na nag-check-in, ito lang agad yung immigration. So, parang medyo bearable naman yung pila sa loob. So, yun lang. Balitaan ko kayo later. Guys, nakapasa na tayo na immigration. Sobrang bilis lang. Later ko kwento ko. So, ngayon,
papunta na ako sa gate and medyo inikot ko lang yung Terminal 1 as a first time. May mga kainan naman pala sa loob. Tapos ganito yung itsura nila. Yan guys, may Subway, may mga perfume, may mga shops din doon kanina. But papunta na ako sa gate 6. And yun, ganito yung itsura ng loob niya. In fairness naman, ganda ng loob niya. So yun, balitaan ko kayo kapag nakahanap na ako ng pag-uupuan natin na malapit sa gate. Hi guys, good morning. So time check, it's 3 AM and yun, nakapag-settle down na ako sa isa sa mga seat dito pero hindi pa ito yung gate ko. Yan, so we're flying to Vietnam for the first time or first time ko magpa-fly sa Vietnam and this is my first time also na magso-solo trip for our birthday. Kasi diba usually kapag mga June ang kasama ko si Venice o kaya si Alina mag-travel. Pero ngayon pinush ko na mag-solo travel kasi isa yun sa mga bucket list ko. So yun, dumating ako dito ng mga 12:30, hinatid ako ni Aline. Tapos ang layo pala ng Terminal 1 from Terminal 3. Parang mas malapit yung Terminal 3. Anyway, yun, dumating ako ng 12:30. Tapos, pagkadating ko, medyo, yun nga, since first time ko sa Terminal 1, nangangapa pa ako. Pero naghintay lang ako saglit and then nagbayad na ako ng travel tax. And again, yung mga kailangan nyo sa travel tax is the passport and then yung itinerary nyo from your, or yung booking nyo. And then, same pa rin naman yung travel tax is 1,620 pesos each. And then nun, after nun, naghanap ako ng food kasi nagugutom ako. Pero, sa labas pala, hindi siya katulad nung parang sa Terminal 3 na maraming kainan. Ang nakita ko lang na kainan is Jollibee dun sa kabilang side. So, dun ako kumain. Nag-dinner lang ako saglit. And then, after nun, pagkabalik ko, tinignan ko kung open na yung check-in counter. Hindi pa, nung pagdating ko, pero pumila na rin ako agad kasi may mga nakapila na eh. So, mga around 2 AM yun. So, mga 2:20 naman is nag-open na sila ng counter and then medyo mabilis lang din. And then, yun nga, since Vietnam Airlines ako, yung nabook ko is meron na pala silang free na included na baggage. So, wala na akong binook na hiwalay na check-in baggage. And then, yun, after that, dumiretso na rin ako sa immigration. So, sa immigration, sobrang ikli lang ng pila. Parang mga pangatlo lang ako sa pila and then, yun, ako na agad. And then, super fast lang din ng experience ko. Dahil siguro nga may mga flight naman na or may mga travel na ako before. So, di na masyado nagtatanong sa akin. Ang una nga lang na tinanong sa akin is, ano daw yung purpose ng travel ko. So, sinabi ko lang na for tour lang po, magbabakasyon lang po. And then, tinignan lang din niya kung saan ako nag-work. Sabi niya sa ganitong company ka pa rin ba nag-work? So, sabi ko, yes po, ganyan. And then, wala na siyang hininging anything na documents. And again, nag-prepare ako ng mga documents. Lagi ako nagpiprint ng mga COE ko, nung dala-dala ko yung company ID ko. Pag sobrang OA pa ako mag-isip, minsan nagpiprint ako ng payslip, ganyan. Prinin ko rin yung mga hotel booking, pero yun, wala nang hinanap. So, sobrang dali lang. Kasi siguro mga 1 minute lang akong dun sa immigration din. Dumiretso na ako sa loob. So, yun. It's, yun nga, 3 AM pa lang. Yung boarding time namin is around mga 4:30. So, mga 1.5 oras pa yung hihintayin natin. So, mag-chill lang muna ako dito. And then, yun na, update ko kayo later kapag boarding time na natin. So, see you later and sana ma-enjoy nyo tong Vietnam vlog natin kasi first time kong mag-Vietnam sa Ho Chi Minh. Sa Ho Chi Minh tayo pupunta by the way and then yan, first time ko din magsusolo trip. So, hindi ko alam kung paano ako mag-vlog or anong magiging itsura ng vlog natin. So, yan lang guys. See you later! Guys, share ko lang pala. Alam nyo ba? Through Agoda kasi ako nag-book nung Vietnam Airlines kasi nga sobrang clutch nitong booking ko. Like, June lang din ako nag-desisyon na okay, sige, gusto ko mag-solo travel, ganyan. Tapos, syempre, wala nang promo. Like, kung may promo man, like, hindi mo naman masusure na kasama yung month of June, ganyan, na same month nung booking, diba? So, anyway, tinignan ko yung mga flight. Parang ang ginawa ko, tinignan ko muna yung Skyscanner kung ano yung pinakamura. Kasi pag tinitingnan ko diretso sa Cebu Pacific, like mga 11K yung
flight. Pag ganun, hindi ako nag-fly, lalo na kapag kapag sanay ako makakuha ng mga 5K na international. Di ba ngayon Japan trip natin, like 5K round trip yung flight ko noon. So, kapag talaga 11K, nalalakihan na ako doon. So, anyway, nag-check ako ng Skyscanner para makita kung ano yung mga airlines na nagfa-fly nung araw na yun and magkano. So, nakita ko tong pinakamura yung Vietnam Airlines. Pero, pagka-check ko sa Skyscanner, parang syempre kiklik ko and then mag-go through ka sa mga list of third-party providers and yung mismong airlines. Pag nag-book ako sa mismong Vietnam Airlines, nasa 11K din or 13K yung price. Pero kapag sa Agoda, nasa 8K lang, 8K something. So, yun. So, sabi ko, actually may mas mura pa kaso hindi ko kasi kilala yung website na yun, kinakabahan ako pag ganun. So, bilang trusted ko naman yung Agoda, Agoda, baka naman, sorry. Since trusted ko naman yung Agoda, so doon ako nag-go mag-book kasi nga, ang laki ng difference ng 8K at 11K, 13K, diba? So, yun. So, from Agoda, doon din yung booking sa mismong website nila. And then, si Agoda, hindi kasi siya nagsisend yung mismong itinerary or yung basta yung booking mo from the airlines, pero nagsisend siya ng confirmation email tsaka yung usual na PDF file nila. So, okay, natanggap ko naman. Tapos, parang kinakabahan ako kasi parang, hala, paano kung hindi pala ako na-book after all? Or paano kung scam pala yun? Ganun. Paano kung pagpunta ko sa airport, wala pala? Charing. So, syempre, sinearch ko naman sa mismong Vietnam Airlines, sa mismong website. Parang itatype mo dun yung reference number nung booking mo and then yung last name mo. And then, yun. Lumabas naman yung name ko dun. So, sure ako na na-book ako. But, yun nga, hindi kasi siya nagsisend directly to me or directly to you, to your email ng itinerary or booking. So, ang ginawa ko na lang, print ko yung mismong Agoda email. So, yun yung pinakita ko kanina sa check-in counter, pati dito sa pati kung hahanapin man ng immigration, pero hindi naman niya hinanap eh. So, yun lang, isa sa mga tipid tips or travel hack kung hindi ka nakabook ng promo, pero hindi ka nakabook ng promo pero gusto mo mag-travel, ganyan. Try mo lang, hanap ka sa Skyscanner and then lalabas dun yung iba't ibang mga website kung saan pwede ka mag-book. And yun nga, minsan mas mura talaga sa Agoda. Like, ang laki ng difference niya, nasa 2K or 3K. So, sulit na. And yun naman. So, na-try ko na, tried and tested naman na okay mag-book sa Agoda. Ang alam ko lang na nagiging issue kapag may mga cancellation, rebooking, mahirap makontak or magawa ng paraan kasi nga third party sila, hindi sila yung mismong airline. So, yun lang magkakaproblema. But, fortunately, for this trip, for my solo travel, wala namang anything na problema and wala namang rebooking or delayed or yun nga, hindi naman na-cancel or anything yung flight. So, good to go na yung pag-book ko sa Agoda. Yan lang guys. So next time kung yun, tipid tips kung magbubook kayo ng hindi talaga promo fare. Yan lang. Hey guys, good morning. Time check, it's 8 AM. Kakarating lang namin dito sa Ho Chi Minh Airport. Hindi ko mabanggit yung pinaka-airport nila. Anyway, naglalakad lang ako
going to the immigration and yung pagkuha ng baggage. And then after that, i-avail ko yung binili natin na SIM card from Klook. Kasi yun yung gagamitin natin na pang data or pang wifi dito sa phone natin. Yun. Ngayon, papakita ko na lang kung ano yung mga nilalakaran natin. Okay guys, so tapos na tayo sa pila ng immigration. Medyo mahaba yung pila nila. Though marami naman nag-open na counter na immigration officer, but eto, kukuhanin ko yung baggage natin dito sa belt number 1. Then after nito, kukunin na natin yung SIM card from Klook. Okay. Hi guys! Time check and we're finally out. Tapos na tayo sa immigration and sa pagkuha ng baggage. And kukunin ko na lang yung SIM card ko from Klook. But ano yun, nandito na tayo sa may arrival. And welcome to Vietnam! Sana ma-enjoy nyo tong vlog na to. And yun lang. Kunin ko muna yung SIM card para makapag-book na ako ng Grab going to our hotel and makapag-guest tayo ng konti. See you later! So guys, hinahanap ko yung Vina phone. Doon ako nag-book from Klook. Tapos, paglabas nyo ng arrival hall, kakaliwa lang kayo. And makikita nyo na tong Vina phone. Dito lang siya. Doon lang kayo lalabas sa may mga exit. Nag-exit na yun. And then left. Papunta dito sa Vina phone. So yun, re-redeem ko lang guys. Here's the SIM card guys. So, set up ko lang siya para makapag-data na tayo. Hey guys, ayan, nakuha ko na yung SIM card and nilagay ko na siya sa isang phone and then yun, nakakapag-data na ako. Ang gagawin ko na lang ngayon ay hahanap ako ng ATM kasi mag-withdraw na lang ako using GCash kasi wala akong pinapalit na anything. So, tingnan natin kung makakahanap tayo. Nagbabasa ako sa internet. Meron naman daw ATM dito sa airport, although hindi ko alam kung saan banda, but yun, hanapin ko na lang muna and then update ko kayo guys. Guys, ito lang yung mga available na bank dito sa airport. Wala yung VPN saka TP na bank. Pero anyway, sige, mag-withdraw muna ako ng 500,000 na lang. Hi guys, so lumabas na ako ng airport kasi yung ATM, yun sa loob ng airport is Agribank lang. Hinahanap ko kasi yung TP or VN bank for the withdrawal kasi yun yung walang charge for the withdrawal. Yung iba kasi meron, pero mga around 200 lang naman. Pero dahil gusto ko matry yung no withdrawal fee, yun yung hinahanap ko kaso wala dito sa airport. Nagtingin na ako, yung mga meron lang is yung Agribank, HSBC, Viet, basta mga other local ATM banks. So, ang gagawin ko na lang, mag-grab na lang muna ako to hotel tapos doon na lang ako hahanap ng ATM kung saan man meron. So, good luck na lang sa akin kasi wala akong cash ngayon. But anyway, ganito yung itsura nung labas ng airport nila. Parang sa Philippines lang din. Yan. Tapos maraming kainan dito guys. May Burger King. And then may mga ibang food doon yun. Yung Popeyes. Star Cafe. Anyway, yun lang. Mag-book muna ako ng Grab guys. Going to our hotel.
will be free. Okay. And inside minibar, the waters and the soft drink will be money. And on the field, we have Wi-Fi password. Okay. Thank you. Enjoy your stay. Thank you. You're welcome. We made it to our hotel. Okay, here's our room. So, ayan. Hi guys! Good morning again. So, we're finally here at our hotel. Yung hotel natin is the Hotel Nicey. So, nasa District 1 lang to. Kaya ko din to pinili kasi nga nasa District 1 siya. And mostly, lahat ng tourist spots around Ho Chi Minh nasa District 1. So, anyway, pagdating dun sa airport nga kanina, diba, pass tayo through immigration and then kinuha natin yung baggage. And then after that, kinuha natin yung SIM card from Klook. Bakit SIM card? Kasi wala akong makitang mga wifi from Klook. Tapos, yung mga nakikita kong available na wifi is yung from Manila. Kaso halos mga nasa 2,000 pag sa mga 4 days. So, sabi ko, ang mahal. Kasi syempre mag-isa lang ako, diba? So, tinignan ko yung mga SIM card, mga nasa 300 pesos lang, 400 pesos. So, yun na lang yung kinuha ko, yun na lang yung binili ko, and then nanghiram na lang ako ng phone kay Aline kasi naka-SIM lock yung phone ko, so hindi siya pwedeng mag-eSIM or yung physical SIM. Anyway, so madali lang naman, pagkakuha ko ng SIM card, nilagay ko lang sa phone and then gumana na agad yung data. So, nag-hotspot na agad ako. And then yun, naghahanap ako ng ATM. Dalawang ATM kasi yung nababanggit sa mga na-research ko na okay, na walang withdrawal fee, yung TP Bank and VN Bank. So, hinahanap ko siya sa airport, wala. So, sabi ko, okay, sige, sa ano na lang, sa pagdating sa city na lang ako magwi-withdraw. Kaso, parang kinakabahan ako na wala akong dong or cash. So, sabi ko, magwi-withdraw na lang ako ng kahit 500,000. So, mga 1,000 pesos sa Philippines. Although, nag-withdraw ko sa may HSBC, meron charge na 20,000 yata or basta mga around 200 pesos. And yun, yung gamit ko pala is yung GCash card. So, yung GCash Visa card, yun din yung ginamit natin sa Hong Kong. So, kung naalala nyo yun, very helpful siya kasi yun nga, hindi ko na kailangan pumunta ng mga money changer, ganyan. So, yung dinadala ko na lang parate ay itong GCash card ko. Anyway, ayun, after that, nag-book na ako ng Grab. So, dapat, if ever mag-grab kayo dito sa Vietnam, kung hindi kayo magbabayad ng TrueCash, dapat nakalink na yung credit card nyo. Kasi wala akong nare-receive na text dito. Wala atang roaming yung Globe dito. Anyway, so yun, nag-book na ako ng Grab, and then, halos 1 hour yung biyahe from airport to here sa hotel. Yung hotel natin yun, the Hotel Nicey. Tapos, pero hindi naman super traffic, so medyo mabilis lang naman yung biyahe. Anyway, ayun, tapos, ano ba? Sige, mag-room tour ako in a bit, pero yun lang, after na to, baka mag-rest muna ako kasi hindi ako masyado nakatulog sa airport, tsaka nung flight kasi nag-breakfast tayo. May kasama, actually, hindi ko alam na may kasamang breakfast yung binook ko. But, at that time, gusto ko lang matulog. Pero yun nga, bilang sayang naman yung pa-breakfast, in-avail ko na. Yun, sige, magre-room tour ako in a bit. But, hooray! We survived our first solo trip na paglabas sa airport pa lang. Titingnan natin kung ano mangyayari sa atin for the following days. Anyway, yun lang, guys!